Yo, 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 yo. Kamusta sa inyo? Yo. Because, yo, what's up? Ayos ba yung bago kong inaan natin yung kamusta? Hey. What's up? How's life in the deep blue sea? Ay, kita pala yung asawa ko dito. Love, say hi. Hi. Layo ka naman. Ayan, pwede na makitang takpan na lang agad. Ayan. Malayo ka man. Okay lang. Ay, si Duncan. Kitang lalo kang kita. Dito ka kasi kay yan, di ka nakita dyan. Ayaw nyo magpakita sa live, guys. Tapos nyo relax lang. Because it's Sunday, and kapag Sunday, dapat, chillax lang talaga ang life. And dapat wala kang masyadong iniintindi. Alam mo yun? Yo. Hello guys, may viewer ako. Viewers pala. Hello guys, hello. Happy Sunday, everyone. Happy Sunday. Mainit ba dyan sa inyo? Dito sa amin, umulan daw some parts. Pero dito sa area namin, parang impyerno pa rin. Diba? Alam mo yan. What age did you start algo trading? So, around 22? Parang gano'n. Hindi ko na alam. Kasi medyo matagal na. Nagtitrade ka pa, nagka-copy trade. Never ako nagpa-copy trade. Ay, nagpa-copy trade ako once. Isang beses lang. Kasi, tapos, ang pinaka-copy trade ko was an account sa Toot. Tapos na yun, nag-slip. So, nag-slip siya, tapos nasunog yung 20% ng account. Hindi ko na inulit. Kasi sinisi lang ako ng sinisi ng mga tao. So, ayoko na kasi, alam mo yun. Lalo na siguro kapag nasunugan, Grabe, Eh yun, hindi pa yun nasunugan eh. Ano pa yun? Chillax lang yun eh, di ba? Tapos biglang ganon yung reaction. Ang hirap eh, di ba? Ang hirap pag nagpapakopy ka eh. Tapos, well, generally, ang hirap na ang kausap mo is hindi, alam mo yun, di ba? Ang pula ng lips ko, para ako naka-lipstick. Di ba? Tsaka ganun din naman. If magka-copy trade ka rin din, nasasayang kasi oras mo eh. Di ba? Nasasayang. Hindi siya ganun kahirap eh. Para dumaan ka pa sa ganung risk. Alam mo yun? Dumaan ka pa sa ganung parang hindi siya ganun kahirap. Di ba? So, parang it's waste ng time kasi yung ang kinakopy mo lang din doon ay mga robots lang din. So, parang, alam mo yun, wala lang din, di ba? Edi, aral ka na lang mag-algo trading or aral ka na lang di ba? Kasi, ganun din yun eh. Diba? Ganun din yung ending nun. So, diba? Am I right? Am I right or am I not right? What's up, guys? So, babawasan ko lang yung saturation ng labi ko kasi parang ang pula-pula ng labi ko. Ayan. Perfect. Alright. Perfect. And, yan. So, what's up, guys? So, anong gusto nyong pag-usapan? Actually, nag-live ako ng walang kahit in mind. Nag-live lang ako kasi wala kaming magawa eh. Diba?
Hindi kami makalabas. Dito lang kami sa loob ng aircon. Kasi alam nyo ba na kung gaano kainit ngayon sa Puerto Princesa? Tingnan natin kung gaano. How hot Puerto Princesa today. So, hindi pala ganun kainit. Today. Princesa today. So, around 34. Hindi naman pala ganun kainit. Kanina, ang init, men. As in. Para kang ginigisa. Alam mo yun? Hindi, mainit eh. Ayan, oh. So, 33. High is 34. Hindi pala ganun kainit. Bakit ganun? Bakit ganun? Sabi nilang init daw. Pero ang init, grabe, men. Sobrang grabe yung init dito sa amin. Para kang, alam mo yun, talang gigisahin ka ng, Anyway. Diyan ba sa inyo mainit? Mainit ba dyan sa inyo? Hey. As in, super init. Yeah. Thank you, bossing. Botton. Botton 16. Botton 16. Siguro dapat maglagay ako dito ng parang topic of the day. Oo nga, no? Let's create something like that in the next live. Bukas. Diba? Susubukan ko araw-arawin to eh. Yan ang commitment ko ngayon. Kasi bumili ko ng bagong camera. Bumili ko ng bagong camera. Kailangan ko masulit. So, kailangan everyday magla-live kahit walang manood sa akin. Diba? Magla-live ako everyday para masulit ko yung camera na binili ko. Para mag-ROI man lang. Bumalik man lang kahit konti, di ba? Alam mo yun. Pero ang ganda, ang ganda nitong ito yung nabili ko. Di na ako bumili ng SLR kasi mas convenient to. Ito. Mas convenient to eh. Ito, Osmo 4. Mas convenient siya na gamitin. Ang bilis pati, alam mo yun, tapos ang ganda pa niya as a streaming cam. So, baka naghahanap kayo ng streaming cam, pwede nyong, alam mo yun. Baka naghahanap kayo ng streaming cam, ang ganda nito, men. As in. To, ayoko nung isa kasi parang, ang daming gumagalaw, yung Osmo 3, na, ang daming gumagalaw, ganun din yung, mas malaki pa nga yung sensor nito. So, yeah, this one. All-in-one na siya. Parang ganda as in. Super. Hello, Lloyd FX. AU Bia Baara. What's up? Oo nga, no? Siguro dapat, I think, maglagay ng para at least diba? Hello. Tambay ka lang. Doot. Hello guys. Hello. Hello Nieva Villanueva. Alanganin ba yung live ko? Alas 5.
Parang ano, no? Medyo alanganin siguro, no? Total, nandito naman kayo. Uy, maraming salamat sa pag-like. Pa-like naman nung aking ano, do sa nanonood sa akin. Like, para naman dumami ang aking nanonood sa akin. Walang nanonood. Ay, hindi, meron pala. Hello, guys! Hello, hello, hello. Ano to? Uda. Ano to? Ah, Jet KQ. Grabe ang init, no? Grabe ang init sa Philippines. Grabe na siya. Mainit ba sa inyo? That is the question. Actually, parang sa lahat naman mainit. Siguro, search natin. Hottest place in Philippines today. Climate heat index. Grabe, outs. Grabe, yo. Ano yan, man? Ba't ganyan? Nag-40 ano? Today. Nag-45 oh sa NAIA. Mataas sa norte oh. Wow. Nag-47. Anak ka ng tupa. Nag-48. Awit na yan. Grabe ano. Grabe naman. So hot you can't breathe. Extreme heat. Grabe. Hot, where is the hottest place now? Philippines. Wala. Ay, nako. Hello, hello. Yeah, yeah. Hey, hey. Oy, Shosuke. Oo naman. Ba't ako magtuturo ng... Wala magtuturo EA development kundi ako nagko-code. Ano ba naman, men? Siyempre, nagko-code tayo kasi mahirap na hindi ka nagko-code, di ba? Kasi, yung FX Dreama, that's why yun yung method natin sa course. Kasi, madali siya. Alam mo yun, you can focus more on dun sa concept, di ba? Sa concept nung mismong gusto mong gawing robot. Kung ang aralin mo pa coding pa, tsaka ano pa, mag-aaral ka pa ng language, tapos mag-aaral ka pa ng quant. Ang daming mo-off talaga doon. That's why I chose FX Dreama rather than the traditional coding, 'di ba? Hard coding kasi at least doon sa maraming alam mo 'yun. Same lang ba deployment niyan sa Remix? Ano sa Remix? Same lang ba deployment niyan sa Remix? Remix? What's the Remix, man? Anong Remix? What's the Remix? 'Di ba?
Hindi, kasi ang naabutan mo is yung ano. Hindi mo naabutan. Meron tayong hard coding part sa doon sa course, men. May hard coding part tayo doon sa mismong ano. Meron. Doon sa dulo, module 12. Meron yung 20 videos from di ba? Turuan ko gumawa ng So, kapag natutunan mo na yung concept kung paano mag-analyze, di ba? Madali na yon, di ba? Database analyst, 140K. Basic! Ayos yun, men. MT4 database. Anong database na MT4? Database ng MT4. Anong ibig sabihin ng database ng MT4, Chioske? Ito, naging student ko na to, nagbayad na to sa akin, hindi ko pa rin alam tunay na pangalan. Chioske, ano yung MT4 database analyst? Yung price data or parang sinong gumagamit, ganon, sinong ganon ba? Ano bang Pero normal yan ganyang basic, 'di ba? Kapag nagka-quant ka, 'di ba? Sir, may kumikita ba sa robot mo kaysa sa manual? Hindi naman, wala akong pinapagamit na robot eh. What I do is I teach EA development. I teach how to create robots. Yun yung ginagawa ko, Lodi. Hindi ako nagpapagamit. The closest thing na magpapagamit ako is this one nga, Gigabyte. So, hopefully, bukas is running na siya. And, alam mo yun, para at least makita nyo na, di ba? Para at least kikita ka sa trading kung matuto ka mag-trade. Alam mo yan? Regardless kung nagro-robot ka, regardless kung nagma-manual ka, if you got the basics down, di ba? The basics down ng trading, alam mo yan? Kikita ka naman doon. Alam mo? Inisip ko mag-ship into quant, same salary naman, maybe hobby lang. Kung nasa development ka ngayon, mas mabagal ang tech. Mas mabagal ang ka ngayon, di ba? Nasa tech ka ngayon, IT ka ngayon, di ba? So, medyo, bakbaka ng aralan, di ba? So, kapag nag-quant ka, nagpunta ka sa quant, medyo lalaylo yun. Alam mo yun? Medyo babagal. So, ibig sabihin, hindi kailangan medyo up-to-date yung yung knowledge mo about the, kasi medyo, di ba? Mas liliit. Ano yan? Mas liliit yung mundo mo. Pero, kung same naman di ba? Mas maganda. Mas relax, di ba? Alam mo yun. Compared naman kasi sa IT ngayon, ang dami mong kailangang aralin, di ba? So, ang dami. Kailangan updated ka, di ba? Yun yung parang, so, I don't know. Hindi ko naman din. Ay, naka-off. In-off ko nga pala. Ba't nyo ako bibigyan gift? Your like is my gift. I-like nyo lang, i-share nyo lang yung aking live. Okay na ako, men. Hindi ako mahirap, pasayahin. Ano mo lang. I-like mo lang, i-share mo lang yung aking live. Diba? Mo lang, okay na ako, men. I don't need gifts. Sabi nga ni Steve Jobs, 2 industries niche i-combine mo to come into top. Hindi ko medyo na-gets yung sinabi ni Steve Jobs na yun. Yan yung sinabi mong yan, hindi ko masyado na-gets. Pero, saan pala area mo, boss? I live in the beautiful city of Puerto Princesa, Palawan. Kung saan pinakamainit ang heat index sa buong Pilipinas. Ewan ko. Tama ba yan? Hindi ba? Alam mo yung pinakamainit Palawan, layo. Yes. A very beautiful Puerto Princesa city. Yeah.
So nice here. I've been staying here for the last 3 years na. 2.5, I think. 2.5, 3. And I must say that it's very nice. It's very nice living here. Kaso ang problema, kapag yung medyo, ano ka sa, alam mo yun, medyo sanay ka sa city na kompleto, alam mo yun, Palawan, medyo mahirapan ka dito. Kasi, number one, walang ano dito. Kulang ang mga bagay-bagay. Pero okay lang din naman. Nandito naman lahat ng basics, hindi ka naman kakapusin. Pero, of course, minsan ano ka, malayo talaga. Ha? As in, boss, ang ka sa Palawan. Oy, taga Puerto! Men, taga Puerto ka? Kung taga Puerto ka, hit me up. Ayun. Di ba ang init sa atin? Ay, nako. Good afternoon, boss. Paano yung Algostrat, no? Anong takbo nun? Baka may isda, okay, ako dyan. Basta may, ay nako, magsasawa ka sa isda dito, men. Oo, magsasawa ka literal. Parang ang, ako nagsawa ako eh. Kasi sobrang dami ng, pupunta kang palengke, ang lalaki ng mga isda, tapos sobrang, alam mo yun. Sir, na-stress ako pag walang running trades. Feeling ko, di productive araw ko. Anong mapapayo mo? Just get off the charts kapag wala ka nakikita. Huwag ka maghanap. Ang sikreto doon is dapat may nagpakita sa'yo. Kapag live na, may magpapakita sa'yo. Huwag ka maghahanap. Gets mo? Yun yung palagi. Kapag wala, get off. Kasi based naman sa backtesting mo, makakuha ka ng optimal na trading time, di ba? So doon ka lang pupunta. Huwag ka nang pumunta sa ibang time period, di ba? Alam mo, kanwari, nagtitrade, according sa backtest mo is, ang pinakamagandang trading mo is, ano lang, around 3 p.m. to 6 p.m. Kapag nandun ka lang, wala na, umalis ka na agad ng charts. Alam mo yun? So, para hindi ka na-pressure, na-pressure na maghanap ng trades. And, hindi ka dapat kasi naghahanap eh. Dapat nagpapakita sa'yo. Di ba? Yun yung parang mindset dapat ng ano natin. Kasi the more na sinasabi mong naghahanap ka ng trades, the more na parang, alam mo, nai-stress ka maghanap eh. Di ba? Ang trabaho mo is mag-antay. Di ba? Ang trabaho mo is mag-antay ng trades, hindi maghanap eh. So, yun ang gawin mo. Huwag ka maghanap. Nakikits nyo ba? Kung may sense ba yung sinasabi ko? Pero, yun eh. Diyan deliver spear gun. Yes! Dito i-deliver ang spear gun, men. Nag-start ako pag-aralan Python for MT5. May PARP na pip install pandas. Pero error sa import. Ano bang gamit mo? Kasi na-load mo na ba yung environment mo? Kasi di ba kapag mag-aano ka, sana yan? Naging coding class to Ayan, di ba? So, you have an environment dyan, di ba? So, kung ang ano mo is, ayan, so, nag-install ka doon sa environment na isa. Pero ang ginamit mo na interpreter is yung base. Kunwari, base ang inamit mo. So, hindi talaga siya may install doon. Mag-error talaga siya. Hindi talaga siya makakita doon hindi niya talaga makikita yung pandas doon. So, make sure that you are using the same interpreter, yung same environment, Conda environment doon sa kapag nagko-code ka. Kasi, alam mo yun. So, depende sa gamit mo kung paano mo malalaman. Pero usually, kapag ganito yung tsura niya, ayan, katulad niya, no? Naka-Rapids 2404 ako. Pag pwede kong palitan siya ng Conda Activate Base. So, kunwari base. Ayan. So, mapupunta siya dyan. Yung lahat ng in-install ko sa Rapids na packages, like Pandas, like hindi yan magpapakita dito sa base. Nagigets niya ba ako? Hindi yan magpapakita sa base. So, talaga mag-error out yan kapag in-import mo. Pero, the moment na palitan ko yung environment ko na Conda Activate
Rapids 2404. Saan ka lalabas yung ano, then, di ba? So, tignan mo yung environment mo. Feeling ko yun yung mali mo doon. Nanghula lang ako pero feeling ko yun yung mali mo doon sa ginagawa mo, men. Di ba? Tuloy mo lang yan, pandas. Alika, ano ba yan? Tulungan kita. Tulungan kitang mag-set up. Anong IDE mo? Anong notebook mo? Notebook ka ba or whatever? Anong ginagamit mo na pang-code baga? Ako, ang gamit ko is ito, VS Code. So, kung gusto mo ng medyo maganda naman tong VS Code, di ba? Tapos, VS Code. Okay din. PyCharm. So, may PyCharm din ako. Yeah. PyCharm. Sige. Ano tayo? Teka lang, mamaya yung spear gun mo, mamaya yung spear gun mo, tutulungan ko muna to, Kasi, ipipm ko na sa iyo yung address ko, di ba? Pakita mo na ng spear gun, di ba? Alam mo yun? Ito, tingnan mo to. Tingnan mo to, Lodi Bells. Ayan, Itong interpreter mo dito, so naka-no algo ev ako, di ba? So make sure that you are using the same Python interpreter and same environment dito sa interpreter mo, di ba? So kasi parang ang nangyayari kasi doon is nag-i-install ka diyan ka na, yan yung iniimbakan mo ng packages like pandas, di ba? So kapag hindi doon, syempre, parang nasa ibang bag nun Di ba? Alam mo yun? Nasa ibang bag. Kung ano yung tinago mo sa isang bag, wala doon sa isang bag yun. Di ba? Alam mo yun? So, nagigets mo ba ako? So, ayos ba? Nagigets mo ba yung sinasabi ko? Ito yung sa PyCharm. Hanapin mo lang to. Ayan, Python interpreter. So, so dapat make sure na, ba doon? So, kung medyo nalilito ka pa, ang gawin mo is, hindi nyo pala masyado kita, Ito sa ilalim, Lodi. Ito, nakalagay, no algo evd. Di ba? So, dapat, dito siya. Dapat, kung ano yung assigned na environment, dapat doon ka, alam mo yun. Naging coding, Anyway. Sige, boss. Boss, bibinta ka ba like trading signals? Nagbebenta ako ng AI-assisted na indicator. So, gabay V2 yun. So, bukas is magrarun na siya. Kasi sarado markets ngayon. So, bukas, hopefully, maging smooth lang siya para at least ma-broadcast na, di ba? Anyway, hindi ko naman siya binibenta. IB lang ang katapat nun. IB lang, yung link lang, di ba? Para hindi pa masyadong pansin, di ba? Boss, tanong ko lang kung full-time ka ba? Full-time Forex ka lang po. Wala, full-time Forex lang ako, men. Ayoko na mag-crypto. You don't need Alam mo yan? Tsaka, feeling ko kasi I'm late na. Alam mo yun, super late na ako. Kaya parang hindi ko na inaksaya ng oras. Diba? Ginugulan pala. Grabe na aksaya ng oras. Hindi ko na ginugulan ng oras kasi I think okay naman ako dito sa Forex. And hindi naman ako full-time. Siyempre, nagkataon lang na yung negosyo ko is about sa trading space. So, yun yung parang naging advantage ko. So, yung aking naging parang freelance skill, yung skill ko is nasa trading space din, di ba? So, parang, ayun. Kasi wala naman nagpo-full-time trader, men. Kalokohan yun. Yung full-time trader ka lang, alam mo yun? Tapos, ang kita mo is depende sa mga trades mo. Naku, mahihirapan ka nun. Mahihirapan ka na magplano ng buhay mo, di ba? Either you have another income, parang, tawag dito? Dapat meron kang another sustainable na income para at least no pressure, di ba? No pressure doon sa trading mo. Lagi mo lang iti-treat yung trading mo as a parang bonus baga, parang ganun. Ganun lang yung doon. Yun yung sikreto doon There's no such thing na parang magiging okay kang full-time trader. Hindi Magkakaroon ka lang ng, ang pinakamaganda talaga dyan is to have
parang disposable income na pwede kang, alam mo yan, tumaya ng tumaya, diba? Tumaya ng tumaya, umano ng umano, diba? Tapos, kaya na dyan. Kalokohan yun. Kalokohan, kung ikaw ngayon is, ang dream mo is maging full-time trader, tapos yun lang ang gagawin mo, hindi mangyayari yun. Promise. Mangyayari siguro yun, 1, 2, 3 years, 5 years, gano'n. Pero, syempre, di ba, kailangan maging sustainable yon. Kailangan may growth sa skills mo, di ba? Kailangan may pupuntahan, di ba? May another level. Hindi naman pwede yun na trade ka lang ng trade, di ba? So, parang sumakit yung ilong ko, Di ba? Nakigets mo ako? Totoo. Totoo yan. Walang full-time trader talaga. Yes, walang, most ng makikita mo dito, lalo na yung mga, kami, yung mga kaibigan ko na traders, wala namang full-time na trader. Kalokohan nyo, yung mga nagsasabi sa inyo doon is they're just selling the dream na magiging full-time ka, ganon, para ikaw, magpupursige ka, ganon, alam mo, mag-ano ka. Hindi. You should not put that pressure sa iyo Kasi, trading should be just ay parang supplement ng existing mo na disposable income di ba? So, kalokohan talaga yon as in, men. Pero syempre, masarap pag nananalo ka sa kasi if you treat it as a bonus, ang laking bonus, di ba? Ang ganda, di ba? Pag panalo. Alam mo yon? Because kaya okay siyang okay siya na gawing parang side hustle talaga. Kasi kapag pumalo, papalo talaga. Alam mo yun? Kapag pumalo ka sa trading, papalo ka talaga, di ba? Pero again, it's never gonna be a full-time deal thing, di ba? So, gets mo ba ako? Nakigets mo ba? May nagsasabi ba sa inyo ng gano'n na magiging full-time trader? Dahil magiging full-time kayo, para passive na lang yung gagawin ko, tapos na lang ako. Tawag dito. Passive na lang ako, tapos pakuya-kuya-kuya na lang ako sa bahay. Inuna mo na agad yung katamaran Diba? Inuna mo agad katamaran Nagagets mo ba ako? So, intentions pa lang sablay na. Gusto ko maging full-time trader kasi, gusto ko maging full-time trader kasi, di ba? Para sa bahay lang ako, di ba? Sa, posible naman yun, men. It's a parang, although siguro merong iba na talaga, yung malaki na talaga, di ba? Malalaki ng, pero ako kasi nanggaling ako sa industriyang ganito Ang nakakausap ko is mga firms, mga trading firms and mga so parang wala parang alam mo yun, kapag nakakakita kayo ng someone na being successful sa trading, usually mayroon yung another source, 'di ba? And sobrang relax lang sa kanya yung trading, and sobrang walang pressure sa kanya yung pagti-trade niya, that it gets good results 'di ba? So yun yung parang alam mo yun. So ang gawin mo is, if you have a disposable income ngayon, 'di ba? If you have disposable income ngayon, ang gawin mo, magtira ka ng konti. Di ba? Magtira ka ng konti, yun ang ipang-trade mo. Di ba? Magtira ka ng konti every month ng disposable income mo, magtabi ka for trading. Yun yung, I think, the best. Magtira ka for trading. Tapos, kapag may natira ng konti, kapag pumalo yun, palo naman. They're happy. Congratulations. It's Christmas. It's Christmas. Pero kapag talo, okay lang. Disposable naman yun di ba? Ang keyword doon palagi is disposable. Di ba? Never mong ipang-titrade yung ipon mo, never mong ipang-titrade yung emergency fund mo, never mong ipang-titrade yung iyong, never mong ipang-titrade yung emergency funds mo. Yung ipon mo na, sarili mong pera, di ba? Always leverage something else Kaya nga lagi ako nag-advocate na mag-trade kayo with prop firms, di ba? Kasi prop firms will always give you a parang leverage nung mismong pera, di ba? Yun yung pinakamaganda at pinakamalaki ang ROI, di ba? Ang return, di ba? So, nag-gets ba yung sinasabi ko? So, yung mga nagme-mention ng ganyan, hindi, pwede yun, maging positive income din siya, ganyan. Usually, yan IB.
Usually, mga idea na, alam mo yun? I-mention ko na ba? Uy, wag! Grabe ka naman. Relax lang tayo. Mag-code name ka na lang. Anong code name? Anong code name? Anong code sino yan? Anong code name yan? Sabihin mo yung code name. Nasa ba yung, ito mga comments. Sabihin mo yung code name. Grabe ka naman. Huwag ka naman mag-ano. Relax lang tayo. Sunday na Sunday di ba? May pag-away tayo, Sunday na Sunday, di ba? So, dapat relax lang. Di ba? Relax lang tayo dapat, ha? Dapat hindi tayo war freak. Okay? Tsaka Sunday ngayon, dapat nagdadasal tayo, babait tayo, di ba? So, grabe ka naman. Hello guys! Uy, dumadami na yung viewers ko. Hello guys! Sunday lang. It's a Sunday live. Then, Sunday live is live during Sundays. Char. Tingnan nga natin itong predictions. Sina-check ko yung predictions nung ano eh. Sina-check ko yung predictions nung ano eh. Itong sina-check ko yung predictions ng AUD-USD. So, it's a sell. 0.82 lang. Corny. AUD-USD. Yun nga. Mukhang ganun nga lang talaga. Ayan o. 0.80. O, yun nga. Sakto lang o. Sakto yung predictions ni Gabay. Ayan o. 0.82. O, sinagad niya na ng 0.81. Yan. Yun lang naabot niya. 0.82. Pero, syempre, hindi naman sakto yun palagi. Minsan sasablay din. So, 1:1 siguro pwede. Pero, ang predictions lang ni Gabay doon sa kanya is 0.82 lang itong signal na to. So, is it worth it? Di ba? Is it worth it na ano? Yun ang maganda. Yun na lang ang decision na gagawin mo. Of course, kapag yung signal is ang lumabas is 2 or 2 above, edi maganda kunin yun, di ba? Alam mo yun? Maganda kunin yun, okay anuhin yun, di ba? Alam mo yun? Kapag okay, di ba? Nakagigets nyo ako. 7.3 lang to, men. Ayan, 7.3. Nothing special. Nothing special, super trend. Gusto ko lang 7.3 kasi medyo tight kasi. Medyo tight yung 7.3. Ang default kasi niyan is 10.3 di ba? So, kapag 10.3 kasi, ayan, medyo lumalaki kasi yung SL. So, ako, ayan, kung 7.3 yan, ang mangyayari dyan is dito ang pasok, tapos ito SL. Ang laki, lumalaki, di ba? Kapag gusto natin is medyo lumiit, paliitin din natin yung length. Ayan, tapos paliitin din natin yung multiplier. So, 7.3. Ayan. Doesn't matter kung ano yung settings. Ang mahalaga, mabacktest mo yung settings na yun. Kahit ano pa yan kahit 1-1 lang ilagay mo dyan. Lagay natin 1 lang. Pwede ba yun? 1. Oh, yan. Okay din pala yung 1 Ayan, Lodi, makaka-capture din naman yung 1-1 na na-close dyan. Tapos ang entry mo, tight na tight pala kapag 1-1 lang yung Bang! Ayos na, haba na ito, Ayos pala sobrang liit ng sobrang liit ng ng nire-risk mo kapag 1-1 lang, Pero syempre, kailangan mo i-backtest yan kung anong oras ba maganda, anong magandang confluence, di ba? Hindi pwedeng random ka lang dyan, di ba? Hello guys! Happy Sunday everybody! I hope na nakapagsimba kayo. Kami nakakalimutan ko Pero, first time sana ulit namin magsisimba so it kind of slipped sa utak namin parehas. Diba, love? Init no?
Oo, first time naman talaga natin magsisimba ulit eh. Bakit? Masamang tao na ba kami pag ganun? Sa busy kami. Di ba? Kaya nga parang gusto ipilit eh, di ba? Ano ba mga church nyo? Kasi galing kami Victory, kaso parang mas trip ko yung sa CCF dito ngayon. So, you know. Anyway, susubukan sana namin today. Susubukan sana namin today yung CCF nga, di ba? So, kaso, dahil sa init na dahil sa init ng panahon, nakakalimutan namin na gumalaw. Nakakalimutan namin na gumalaw at ang na ano lang namin is dito na lang kami sa bahay, diba? Diba? Hello. Jaywalker, join eh. May tatanong ka ba, Daywalker? Mary, uy, thank you sa follow Thank you sa follow, guys. Nakita niyo sa YouTube? Nakita niyo sa YouTube yung mga ina-upload ko sa YouTube eh. Ayan nasa YouTube ko yung yung mga live natin. Ayan wow. Diba? Wala pang nanonood ng mga shorts ko. Meron na pala. Ayan So kung gusto niyo diba? Pasilip on, hindi ako nagkaganon load bells. Ang hirap niyan, Nahihirapan ako sa ganyang, Para kasing yung mga, tawag dyan? Shitcoins ba ang tawag dyan? Or altcoins? Altcoins naman, hindi naman siguro shitcoins. Pero, ang hirap kasi. Mas maganda ba ang niya? Mas maganda ba ang neto? Ang return neto? Although kasi ito is hindi to insured eh. So ibig sabihin, sa akin lang naman, opinion ko lang naman. Kung magaganto ka na lang din, mag-stocks ka na lang, di ba? Kasi yung mga stocks is pipilitin yon maging okay. Yung status ng di ba? Pipilitin niya maging okay yung status ng company to have magandang investors. Kapag ganito kasi na altcoins, parang, alam mo yun, hindi mo kasabay, wala kang kasabay, di ba? Kapag nawala pa, wala na. Wala na. Kapag sila, parang, Kaya parang lagi ko ina-advise sa kanila, if ganito lang din yung trip nila na trading, mag-aral na sila ng stock trading siguro. US stocks, ganyan. Yun ang isa sa tingin ko okay. Kasi at least yun, alam mong hindi mawawala. Diba? At least yung mga stocks ng US, alam mong santong paspasan muna bago mawala yun. Di ba? Ito, mawala yung kahit dito, mag-decide yung buong yun, mawawala to eh, di ba? So, di ba? So parang yun nga yung palagi yung advice sa mga tao na if mag-altcoins lang din kayo, mag-stocks na lang kayo, di ba? And stocks kasi is insured, di ba? FDIC. So insured sila doon sa mismong as a company sila, as an entity eh, di ba? So, mas madaling pagkaitiwala yung pera mo doon sa mga ganon. Di ba? Alam mo yun? Kaysa sa, di ba? Yun yung palagi ko parang inaano na, di ba? Anong magandang stock, boss? Ay, wala kahapon eh. Tingnan natin to. Nvidia. Ayan, ito ang maganda. Nasdaq, boom! Ito mo yan. Walang by the dip lang talaga to. Di ba? Bang! Ayan kita mo naman ang Nvidia, men. Di ba? Ayan ay, kaganda. Kaganda ng Nvidia. Nvidia lang malakas. Kahapon nga, kami. Parang ina-analyze, na namin to. So, yung growth kasi nito ni Nvidia is sobrang lala. Na from 2022
hanggang ngayon, tignan mo yung naging ano niya, naging increase niya. Ayan o, 700%, men. 762%. Sa loob ng 2 taon, 762. And wala siyang, alam mo yun, parang, di ba? So, di ba, alam mo yun? Tsaka ito kasi is, alam mong magiging, company to ng tech company to talaga di ba? So parang, ano talaga siya, tech company siya na, alam mo yun, na, maganda, paldo ka na dyan. Hindi ko nasabayan, Lodi. Hindi man ako nag-i-stocks kasi. Nakita ko lang to dahil may nagsabi sa akin. Nakita ko lang to dahil may nagsabi sa akin. Hindi ko to alam talaga. Diba? Sabi niya sa akin, okay to men, buy the dip lang ako dito, Nvidia. Ayan o, walang sablay kahit anong gawin mo. Diba? Tech company ng computer, di ba? Tech company siya ng mga gumagawa ng tech. Sobrang, diba? Gumagawa siya ng chips, mga GPUs, mga chips for GPUs, di ba? Nvidia, di ba? Sobrang, tama ka dyan, Lodi. Ilan digits capital mo, ano lang, mga isa lang, B, Buds. Capital B, Jose Isabelo Ruben, 3, J-I-R. 3 lang ang capital. Butang corny. Ayan. Nag-rug pull din ba stocks? Yun nga, sa akin kasi, bago mag-rug pull kasi ang stock trading, ang stocks is, kailangan malugi muna. Alam mo yun? Kailangan malugi muna ng mismong company. Di ba? Syempre, katulad ng katulad ng Google, katulad ng bini-bail out yan eh. Di ba? Kapag palugi na, kanwari, like, Texas Instruments, kunwari ganon. So, Texas Instruments. Texas Instruments Incorporated. Katulad nito. Ito. So, kapag ito kasi is nalugi, maapektuhan yung maraming maapektuhan sa US. So, ang ginagawa ng government ng US is pinoprotektahan niya tong hindi malugi, di ba? So, ang kakampi mo dito is yung nagigets niyo ba ako? Kaya ako magra-rug pull man yan, di ba? Hirap niyan. Sobrang hirap niyan na i-rug pull, di ba? So, nagigets niyo yung point na noon para mag-rug pull lang isang stock. So, kailangan mo na malugi, di ba? Kailangan mo na di ba? So, di ba? Do you get what I'm saying? Kapag yung mga Google, mga yun talaga yung parang ma-advise ko sa mga nag-altcoins or kung gusto mo naman talaga ng crypto and you have a lot na pwedeng sugal, magaganda talaga ang returns doon. Pero if you want to do this as a career, siguro maybe stick with the US stocks para at least anong dime po? DYM. Dime, di ko alam yan. Kung tatanungin niyo ako about sa stocks, wala akong alam. Pero yun lang yung nakikita ko. Ano yung dime? Nagtuturo ka ba? Hindi po ako nagtuturo mag-trade. Because hindi po ako nagtuturo ng mag-trade. Nagtuturo lang ako gumawa ng trading robots. Yun lang yung ginagawa ko. Pero hindi ako nagtuturo mag-trade. Di ba? May apps po ba? Yung mga brokers ng Forex is nag-o-offer din sila ng stocks, US stocks, di ba? So, kunwari ito, teka lang, bukas tayo ng MT5 today. Wait lang. Yeah. MetaTrader 5.
Sabado ngayon eh. So, ayan. So, kung titingnan natin yung currency list nila dito. Ayan. So, kita nyo ba? So, ayan US stocks. Ayan. Alibaba, Alcoa, Amazon, Apple, ayan, Coca-Cola, Disney. Diba? Pwede mo silang i-trades dito sa MT5. Ayan, So, pwede mong i-ano yan. Bank of America, diba? Google, General Motors, GE Space, Ford, 'di ba? Facebook, 'di ba? Alam mo 'yan. So kahit anong pwede mo silang i-trade 'di ba? Ayan, 'di ba? Ferrari pala pwede, US stock pala yung Ferrari. Wells Fargo, 'di ba? Qualcomm, what's this Qualcomm? Ayan. Ayan. So ito is FBS lang to, FBS, so available siya. And mostly naman ng mga brokers is nag-o-offer ng stocks talaga. So, kahit ano naman yan, di ba? Tesla. Tingnan natin yung Tesla. So, Tesla. US stock, Tesla. Uy, palag-palag ang Tesla pala ngayon. Charot lang, joke lang, di pala. Palag-palag pala ang Tesla ngayon, H1, time frame, daily. Very nice. Ay, di pala. Yung Tesla ngayon, medyo downtrend siya. Pero alam mo, hindi malulugi. Diba? Alam mo, diba? Bagsak na yan. So, ang sarap bumili ngayon, di ba? Alam mo, pwede mo siyang i-trade dito. Ayan, rekta na, buy ka. Kaso sarado ang market today, so ayun. Yun lang naman yung sagot doon. Yun lang naman sagot ko. Yes, pwede yung mga brokers ng Forex, nag-o-offer sila. So, di ba? Bakit walang kang pangalan? Sino ka ba? Wala kang pangalan, Ayan, Kuya Rap. Ikaw pala si Kuya Rap. Alibaba Chinese. Sakit nandito ko. Hindi ko lang bakit. Wait lang, 1 minute. Ayan. Hindi ko na kailangan Di pa ako nagki-crypto, men. Di ako nagki-crypto. I just trade Forex. Yun lang yung ginagawa. Di ako nagki-crypto. Parang huli na kasi ako parang, alam mo yun? Hindi ako nagki-crypto, men. Forex lang malakas. Char lang. Kahit ano naman yan, di ba? Although Forex kasi is very... Ang maganda sa Forex kasi, sige lang, no problem yun. So sobrang ganda ngayon ng diverse ng market ngayon is crypto pairs being affected na eh. Dahil na sila, lumalaki na ng lumalaki, nagmumukha na silang Forex di ba? Nagmumukha na silang currency asset di ba? So, yun naman talaga yung rason nun kung bakit nandun yun. So much money. So much money, so much volatile, so much money. Oo. Hindi ko maano eh. So kung sobrang volatile niya, okay yun, maraming movement, di ba? Yun naman yung parang as a quant, yun naman kasi talaga iniisip mo eh. Maraming movement. So, marami kang chance to, maraming chance na pwedeng i-capitalize, di ba? Kapag nag-ano ka. Hello, guys! Sa Forex ako namulat sa trading. Ayos yan, men.
Ako, namulat ako sa Forex din. Sa Forex din ako namulat. Ewan ko nga eh. Walang nagchat-chat masyado eh. Hello guys, so mag-chat naman kayo. Si ano lang, si Kuya Rap lang talaga yung si Kuya Rap lang talaga yung nag-aano. Sobrang mas volatile naman ata mo ng mas malakihan mo lang leverage mo. Tunog ka. Oh, siyempre, yung Forex, diba? Siyempre, ano yun eh. Pero siyempre, kapag yung galaw niya is so sobrang liit nga, sobrang minuscule nga ng galaw ng Forex is kailangan siyang parang magti-trade ka within the decimals eh, di ba? So, OKX din ba maganda sa trading? Hindi ako gumagamit ng ano eh. Hindi ako gumagamit ng, tawag dito? Hindi ako gumagamit ng exchanges eh, for Forex. Siguro for crypto things, di ba? Maganda yon. Pero for namin. Brokers and ano lang talaga, di ba? Ano po, ayun ba ang tanong niya? Ano bang magandang trading, Ano bang magandang trading platform? MT5. MT5 na, Lodi. MT4 is maybe you should start, parang mag-aano ka na, di ba? Mag-shift ka na sa MT5, di ba? Kung yun ang tanong niya, okay ba sa trading, di ba? Ayan. Ano po favorite pairs mo? Ako, dahil syempre, nabuhay ako dito sa yan. Ito, US30, Dow Jones, DJ, and of course, pag gusto mo ng relax lang, di ba? Euro USD. Everybody is parang umano na sa gold, di ba? Sa ang ano lang kasi is, ang gulo eh. Alam mo yan, di ba? Ang gulo kasi kapag sa gold nung GC. Ang hirap kasi noon, isa pa yun sa mga factor na kailangan mo i-consider. Ang hirap noon kapag yung may community ka na inaano. Tapos lahat sila nagtitrade ng gold. Di ba? Ang ingay sa community, tapos puro point of view sa gold yung makikita mo. Ang gulo. Kaya dati ganun eh. Dati nung nag-ano. Ang hirap eh. Ang hirap mag-desisyon, alam mo yun, nung nag-i-start pa lang ako, tapos ang dami nag-gold. Ang hirap mag-desisyon. Kasi, lahat sila nag-gold eh. Di ba? Sabi, may isa magbabay, isa magsisell, di ba? Tapos, ang doon, syempre, kahit ikaw naman, kahit nasasabihin mo, hindi, may rules akong ganyan, whatever. Pero yung iba kasi, ipagpipilitan yun, ikaw, lalo na kung medyo beginner ka pang trader, medyo maniniwala ka eh. Di ba? Maniniwala ka sa opinion ng iba eh. Di ba? Yun yung masaklap doon eh. Sa sobrang, sa sobrang inis ko noon, sa sobrang doon, talagang tinigilan ko yun and I shifted to US30 kasi yun yung indices, di ba? Kasi US30 is parang konti lang kami, di ba? Konti lang. So, tahimik ang buhay. Alam mo, tahimik ang buhay kapag indices ang tinitrade mo kasi alam mong kayo lang eh. hindi siya yung katulad ng Nagets niyo ba ako? Tahimik ang buhay kapag indices ang tinitrade mo. Walang SMC trader na mag-aano sa'yo. Magko-correct. Alam mo yun? Walang SMC trader na magko-correct sa'yo. Yun ang maganda. Di ba? Kapag konti lang ang tinitrade noon, sure bull ako walang ICT at SMC trader na manggugulo sa analysis. Baka SMC, ICT trader dito, relax lang. Joke lang yun. Pero, you get my point, di ba? Mas relax. Di ba? Mas chill. Natatawa ako dun sinabi ko, min. Walang SMC, ICT trader na manggugulo sa'yo. Kasi hindi niya tinitrade yan masyado eh, di ba? Laki pa di kuya. Hindi naman ganun ka, kasi kung titignan mo dito sa, magbubukas na naman ako MetaTrader 5. Hindi naman, okay lang naman. Depende rin kasi sa broker eh, di ba? Depende, ba't ID ang binuksan ko? Depende lang din sa broker mo, Lodi. Katulad nito, ewan ko, mataas siguro tong si FBS.
Sa multibank, hindi. So, ito, US 30. So, tingnan natin yung spreads na ito. US 30. Ay, bobo. Ayan. CFD indices, US 30. Ayan. Ang liit, hindi ko maano. Yon. So, for US 30, US 30, ayan. Hindi naman ganun kalakayo, oh. 261, 267, hindi ganun kalayo. Malaki din naman eh. Malaki din naman yung value times value eh. So, ito, parang ilang points lang to, di ba? Ilang decimal places lang, di ba? Depende naman yun sa, depende yun sa broker, di ba? If yung broker mo is maganda for indices, like, Vantage is maganda sa indices, ano ba? Yung isa pa, meron pa akong isa na, na ang tinitrade niya is yung mga crash and boom, di ba? Ano nga ba yung broker na yun? Basta ang ganda niya sa mga ganun, sa mga indices, di ba? Siguro kung medyo nabuboringan ka na sa currency trading kasi parang lahat kayo, di ba? Gusto mo maiba, punta ka sa indices. Indices. May kilala ko na all his life, ang tinitrade niya is US 500 lang. Di ba? Okay din. Ang ganda din ng niya. Ang ganda din ng SP 500, di ba? Ganda din ng niya, parang results niya, di ba? Tapos ang dali ding i-analyze, di ba? Bagal ng currency. Isa pa 'yon, di ba? Isa pa 'yon, medyo nababagalan kasi based talaga 'yun sa alam 'yun. Arbin Box. Wala ko masyadong broker mo, boss, pabulong naman. Maganda ang multibank ngayon kasi sila ECN account kasi 'to eh. So ECN broker kasi to. So okay to. May dalawa kasing klase ng brokers eh, di ba? Meron yung broker na B-Book, which is yung mga XM, mga Light Finance, mga FBS, di ba? Mga mga B-Book brokers na ang ginagawa niyan is tatapatan nila yung trades mo eh, di ba? So kunwari mag-trade ka ng 0.1, tatapatan niyo ng buy, tatapatan niyo ng B-Book brokers ng sell na 0.1 din, di ba? So sila yung bangka, di ba? Sila yung bangka nung mismong Kapag ECN naman, actual market values yung katapat mo. So parang ang mangyayari doon is connected yung broker na yon sa spider sa web ng bangko, and talagang may kalabang ka sa kabilang side, di ba? Yung buy mo is may kalaban na sell sa kabilang side, di ba? So okay yon kasi number one, hindi kapag B-Book brokers kasi is ito yung mga yung namimitik, alam mo yun? Namimitik yung matataas yung spreads. Okay lang naman mataas spreads eh. Okay lang yon. Ang masaklap is yung yung bumubuka. Yun yung masaklap eh. Kasi yung spreads pwede mo namang i-take account yun eh. Maliit lang naman yun kung mo. So, huwag kayo magpapaloko dun sa mga starts from zero spreads, 'di ba? Pero up to ilang up to ilang naman, 'di ba? Wag ganoon, man. Okay lang yung medyo malaki, like basta dineclare nila, sabi nila 1.5 pips yung spreads nila. Pero consistent 'yon na 1.5 pips. Hindi yun yung tipong kapag malapit na biglang bubuka kapag may news, kapag umaga sobrang laki ng spreads nila. Alam mo yun? Mas importante yung consistent yung spreads niya kaysa doon sa maliit, 'di ba? Nagigets niyo ba yung idea, yung sinasabi ko? Ang broker na mas importante na consistent yung spreads kaysa doon sa maliit na biglang lalaki, 'di ba? Okay, mga Indian-based brokers. Meron ding pangit eh. Actually, nababalita yung mga Indian-based na brokers eh. Diba? Ang okay is yung mga UK-based eh. Mga UK-based is tingin ko okay. Meron isang Singapore-based which is okay na okay din. Hindi ko lang maalala yung pangalan. Magandang i-topic yun bukas,
Sige nga. I-compile ko. Pero anyway. Ayan. Ito, meron silang standard account. Meron din silang ECN account. So, ayun. Diba? Ilan minimum deposit dyan? Sabi nila 100. Pero, sabi sa akin nung manager nila, kaya naman daw kahit $1, $2. So, ano yun? Hindi nila tatanggapin pag dineposit mo? Siyempre hindi, di ba? Pero yun eh. Kahit magkano ibigay mo doon, tatanggapin nila yun, di ba? Kasi pera yun eh, di ba? So, I don't think na issue yung minimum deposit. Parang for show lang yung mga minimum deposit, eh, di ba? Ano yun? Pagka, alam mo nga nung minimum deposit. Bakit kailangan mag-minimum deposit? Eh, kahit ano namang ilagay mo, papasok eh. Di ba? So, parang, alam mo yun? Labo eh. Link mo, boss, masubukan. Hindi, wag na. Pupunta ka na lang sa multibank. Kaya ano mo yung link ko, wala naman akong binigay sa'yo. Sa akin na kapag may binigay na ako sa'yo, men. Trader fair is coming. Sa tanan ng buhay ko, never ako na ganyan, men. Ay, may one time pala. Kaso Kasi ang trader fairs, yung mga trader meets na yan, puro ahente kasi yan. Nakakairita, alam mo yun? Puro ahente. Di ba? Iyain ka mag-IB, iyain ka mag-ano, di ba? It's not actually a gathering of traders, eh. It's a gathering of agents, eh. Di ba? Yung mga trader fairs na yan, di ba? So parang, literal na puro agents eh. Tapos i-offer ka. Siyempre ako, EA developer ako eh. Siyempre, tapos o-offeran ka ng mga robots na ganyan. Tapos mga ano. Ayoko, ang ano talaga, diba? Nag-gets niyo ako? Nakapunta na ba kayo? Nakapunta na ba kayo sa isang traders fair? Buta, lahat yun, aayain ka. Lahat yun, aayain ka mag-trade. Lahat yun, bibigyan, sasabihin may robot sila. Lahat yun, sasabihin may kinakopy sila. Lahat yun para doon sa ganung, wala yung actual exchange of knowledge and tech eh. Diba? So, hindi talaga siya traders fair. Brokers fair lang siya. Hindi talaga siya yung tipong, na-gets ako. Nag-gets yung sinasabi ko. For show lang talaga yun eh. Di ba? Yung mga traders fair na yan. It's a show. Di ba? Totoo naman. Sabi ko, bakit? I-quote nyo ako. Bakit? Okay lang yan. Totoo naman eh. Na yun lang talaga yun eh. Di ba? Wala talaga eh. Wala talagang sayang. Wala ka namang matututunan, di ba? Sayang lang din, di ba? That's true, by the way, di ba? Yung XM. Hindi naman, grabe naman kayo grabe naman kayong turo. Pero pwede na rin. Hindi, kasi kung iisipin mo, di ba? Ang laki ng ginagastos nila sa yung mga, makikita mo naman yung mga brokers na B-book eh, di ba? Ang laki ng ginagastos nila sa advertising, di ba? Yung doon. So, sobrang laki nun. Saan nila babawiin yun? Di ba? Sa spreads. Sa spreads nung nila, di ba? Doon nila babawiin yun, men. Di ba? Kasi, yung mga ECN brokers, yung mga actual currency brokers talaga, ang gusto nila sa longevity eh. So, ibig sabihin, nagpo-focus sila sa Pero ang problema dun sa iba na B-book brokers nga is, ang gusto nila is activity. Di ba? Ang gusto nila is activity eh, di ba? So, yun yung parang, What's up? Si Elo Trader also sa mga gustong magpagawa ng EA. Ito, Elo Trader is one of my students. Ayan, so okay yan, magaling yan. Alam nyo ba, ginawa niyan si Marvin Pabis ng EA. Yeah. Ginawa niyan yung grupo ni Pabis.
siyang EA dev doon. I don't know kung siya lahat, pero hindi ko alam, kinukontak pa ba naman nung huli mong pagawa sa'yo? Pero yeah, isa yon. May isa na ako nagawa for Marvin, pero, di ba? How much pa mentor ng, hindi ako mentor, Lodi. Ang hirap kasi tawagin na mentorship yung ginagawa ko. Kasi technical course yun eh, di ba? Mentorship kasi is tuturuan ka, di ba? Yung tuturuan ko from start, alam mo yun. From start, ano bang yung pagsabing mentorship, will put you under the wing, di ba? Tapos syempre, ano ka. Ako hindi naman, ang binebenta ko is hindi siya, alam mo yun. So, well, basically kasi, yung course na ino-offer ko is EA development. So, meaning, nagtuturo ako gumawa ng trading robots. Yun lang naman yung inaano ko. Pero yung trading principles doon, yung trading concepts behind yung sa robots na gagawin nyo, sa inyo pa rin. Di ba? So, kaya ang lagi kong paalala before sila mag-enroll is, baka naman, di ba? Before kayo mag-enroll, make sure that your trading prowess is okay na. Your trading knowledge is okay na, di ba? Kasi mahirap kapag yung natuto ka gumawa ng robots tapos hindi pa solid yung trading foundation mo. It's either masisilaw ka, di ba? Alam mo yun? So, masisilaw ka kapag, tag dito, kasi ang laki ng power na yun eh. Kaya mong gumawa ng kahit ano, na robots, di ba? So, medyo, ano yun. So, yun lagi kong sinasabi. You can be ultra greedy when you are, when you're an EA developer eh. So, medyo malaking power yun. So, great power comes great responsibility. Char lang. Wala po ko idea, matik po ba mag-trade yung yes, kapag ganun matik na. Hindi lang pagti-trade, pati pag-backtest, pag-optimize, di ba? Usually, people are forgetting na robots are there to help you study the strategy, di ba? Hindi lang siya pang-execute ng automatically, di ba? Andun sila para at least matutunan mo rin kung paano, matulungan ka rin mag-backtest at pag-aralan mo yung mismong strategy, di ba? Yung MACD-EA, for example, di ba? Yung MACD-EA is hindi naman siya actually, kaya nga nagagalaw-galaw yung settings nun di ba? It can help you study ano ba ang pinaka-okay na MACD settings for this time period and this currency pair, di ba? So, yun yung parang, doon. So, ano bang, saang time frame maganda, di ba? So, EA is originally, dati, is used to study the market, to help you study the market, di ba? So, syempre, pero the automation part is sobrang, alam mo yun, sobrang, di ba? Sobrang liit, di ba? Sobrang liit na aspect lang ng pwedeng maitulong sa'yo ng algo trading na, pero syempre, yung automation kasi is, nakadikit na sa automatic di ba? So, meaning parang walang gagawin and, alam mo yun, kaya marami talagang, anyway, goods ba yung Pepperstone na broker? Okay naman. Broker siya ng mangilan-ngilan na, mangilan-ngilan na, tawag dito, prop firm. So, okay din yun. Actually, okay nga siya nga, parang medyo nga siya ngayon medyo maingay siya ngayon, di ba? So, anyway, maraming salamat sa pagtambay sa akin ng last 1 hour again and I hope na makita ko kayo kinabukasan. Kung may tanong kayo sa akin or may gusto kayong sabihin nyo lang. And I hope follow nyo ako sa sa link ko lang kung gusto mo mag-enroll. Sa link ko, may rondong messenger bot na sikasuhin ka. So, ando doon na lahat ng kailangan mong hanapin, di ba? So, maraming salamat. Bukas ulit, tambay ulit tayo. Same time, 5. Tapos onwards naman yun. Kung maganda usapan, edi hahaba pa, di ba? Anyway, maraming salamat guys. Ingat kayo. Happy Sunday. I hope you are... Yon. Babush!